Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre at ito po ang aking daily devotion, maagang maaga, ngayong June 23, 2024. Magandang araw po sa ating lahat, ano? Ngayon po, ito po ang ating huling araw na kung saan pag-uusapan natin ang ating tema tungkol sa trusting God in financial matters. Ang pagtitiwala sa ating Panginoon pagdating sa mga material na bagay na nagbibigay sa atin ng kayamanan sa mundong ibabaw. Ngayon po, our topic is God gives the ability to produce wealth. Ang ating Panginoon po ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang makagawa ng sadyang uusbong o magpapalago sa ating pamumuhay. And for today, we are going to focus sa verse ng Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18. To give context po, ito is all about sa panahon ng si Moses at ang kanyang mga kasamang Israelita ay papunta na sa kanilang promised land ng Panginoon sa Israel. Land na siyang magpapabunga, magbibigay ng maraming biyaya sa kanilang mga tauhan. Ito po ang sinabi ni Moses sa kanila sa Deuteronomy chapter 8 verse 12 to 14. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. So yun nga po, kapag napunta na daw po sila sa promised land nila sa Israel, wag na wag daw po nilang kakalimutan ang tanging dahilan kung bakit sila nakapunta sa promised land na yun. Ito ang ating Panginoon. Kumbaga, sinasabi ni Moses na, do not do not be conceited. Huwag tayong malaki yung ulo na porket naging successful na tayo, nakaramdam na tayo ng ginhawa is kakalimutan na natin ang Panginoon. No! That's all the more reason to be thankful to Him, to express our gratitude to Him, our utmost thankfulness sa ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng ating mga biyaya at gantimpala. Dito na po tayo papasok sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18, ang focus natin for today, na nagsasabing, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. No! But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and also confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Sa Tagalog, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit aalalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So let us not be conceited po. Huwag na huwag po nating iisipin kahit kailanman na dahil sa ating sariling kakayanan kung bakit tayo naging successful, kung bakit tayo nagka-triumph. No. Kaya po tayo nagiging successful, nagiging matagumpay sa ating buhay dahil po sa mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Be it financial wealth, be it our skills, be it our expertise, lahat po yan ang galing sa Panginoon. So let us be thankful towards Him, not towards ourselves. No? At saka po, marami pa po tayong ma-realize dito sa verse ng Deuteronomy, no? Unang-una po, our pride comes before our downfall. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kapag nilamon po tayo ng ating pride, kapag nagmataas po tayo, yun na po yung unang-unang step sa ating pagkabigo. Kasi, nakakalimutan po kasi natin minsan kapag successful na tayo, yung dahilan kung bakit tayo naging successful. And that is our God. Ito po ang ating Panginoon. Siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan natin upang makagawa ng wealth. Pero kapag wealthy na tayo, nakakalimutan natin siya bigla. That is very wrong. We should steer far away from that. Kasi nga, pride comes before our downfall. Yung pride po ang nagiging dahilan kung bakit tayo nabibigo.
kung bakit bigla-biglaan tayong babagsak mula sa pedestal. Kasi tinataas natin yung sarili natin kahit na ang dapat nating itaas ay ang ating Panginoon. Pangalawa po, our talents and skills are gifts from our Lord. Lahat po ng kakayanan natin bilang mga tao, may hina lang kasi tayo tao lamang, no? Pero dahil sa grace of God, dahil po sa kanyang napaka-generous na kapangyarihan, binibigyan niya po tayo ng kakayanan upang maging mabuti, upang maging mahusay. And yung mga kakayanan po natin na binigay niya is dapat ginagamit natin sa mabuti rin. At ginagamit natin para mag-glorify yung pangalan niya, to extend His territory, His kingdom within this world. Para po ma-encourage pa natin yung ibang mga tao na maniwala sa Kanya. Na i-acknowledge siya as their God because He is Almighty and He is the one and only God that we should worship. Siya lang po. Siya po ang dahilan sa lahat ng mabubuting bagay sa mundo. So let us be thankful for Him. Pangatlo po, our power to create wealth comes from the Lord. Yung Panginoon na po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan upang maging mayaman, upang maging matagumpay. So kapag naging mayaman na tayo, matagumpay na tayo, successful na tayo sa buhay, let us not forget Him. Let us continue to worship Him. And let us always be thankful for all those things that He did for us. Huwag po tayong makakalimot. Pagkus, gawin po natin ito araw-araw upang maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na ating natatanggap. Ngayon, paano po natin ma-apply yung mga knowledge na to? Unang-una po, remember not to take the glory that belongs to God. Huwag po nating sarilinin kasi hindi naman po dahil sa atin kung bakit tayo nakakagawa ng great things. No, dahil po yan sa ating Panginoon. He is the one and only reason kung bakit natin nakakayang maging matagumpay. So sa lahat ng mga bagay na nagbibigay glory sa atin, ipasa po natin sa Panginoon. Let's give glory to our God. Let's not keep it for ourselves kasi hindi po tayo yung dahilan kung bakit tayo naging successful. He guided us all the way. He protected us. He kept us safe. He cured us of our illnesses. He shaped us so that we will cure our weaknesses. No. We did not cure our weaknesses. God did. He provided us with strengths so that we will compensate. No? He provided us with the ability to help ourselves. So let us be grateful to Him. Let's give glory to Him for all the things which are impossible with people are possible with God. We can't do anything without Him. We are nothing. Pero dahil sa Kanyang grace, we became something. So whenever na pinipraise tayo ng ibang tao, ng kapwa natin, let us pass it on to God because it is His and His ability that gave us greatness. Pangalawa po, let's recognize that all the good things come from the Lord. Lahat po ng bagay na nagpapasaya sa atin, na nagbibigay sa atin ng kalakasan, galing po yan sa Panginoon. Let us acknowledge that. Let us always remember that. Let us not think na yung mga magagandang bagay sa buhay natin is dahil sa atin. No, that's because of God. Pangatlo po is let's rely on God for the capacity to create wealth. Siya po ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang tayo maging matagumpay, upang makaangat tayo sa laylayan ng buhay. Let's never forget that. Let's always be grateful towards Him. Let's give glory to Him. Ipagmalaki po natin sila sa lahat ng mga kakilala natin. Dahil ang ating Panginoon, one and only God, siya po ang dahilan kung bakit tayo matagumpay. Para naman po sa sagot ko sa discussion, na tanong po ni Pastor Russell, how can we practically use our wealth for the glory of God? That's simple po. Yung wealth na binibigay po ng ating Panginoon, gamitin po natin pabalik para lumago yung kingdom niya. Let's give let's give back to Him. Maaring pwede po nating tulungan ang ating church upang
mapalaganap or mas maging efficient yung missions nila to expand the territory of God. Maaari din pong gamitin natin yung wealth na to para makatulong sa mga nangangailangan. Because love God's a cheerful giver. Let us practice sacrificial giving. In that way, we will give glory to God para sa lahat ng mga binibigay niya sa atin. Yun lang po. Muli ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 23, 2024. Maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo and give glory to God. Amen.